At so ayan, hi guys, welcome back ka channel natin. At ayan ay maraming salamat sa paghihintay. So pasensya na, ang tagal kong nawala dahil nga dyan sa napakalalang sakit na yan. Pero ito ay nakaka-recover na nga po ko. At ito bumabalik-balik na rin yung boses ko. So yan guys, ay pasensya na at maraming salamat. Pero ayan, ipag-usapan nga natin itong si Sebek at kung ano yung posibleng dahilan o cause ba nung kanyang pagkamatay. So posible nga ba rito na naging demonyo talaga o ginawang demonyo ni Imo Sama eto si Sebek. Kaya naman ito si Garp at saka si Roger nag-decide na magtulungan at tapusin ito si Sebek. O di naman kaya baka may ibang dahilan pa, hindi talaga ito yung nangyari. At ito si Sebek, hindi talaga siya naging demonyo. Pero ayan bago nga natin tignan to, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. Sige naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. So ngayon ay balikan muna natin itong panel na to na kung saan itong si Imo Sama ay pinoses niya nga ang Segunko at ipinakita niya na nga rin dito itong kanyang nakakatakot o kasindak-sindak na ability sa pamamagitan ng paggamit niya ng magic circle na to o abyss kung tawagin. So now, ganito yung One Piece community natin binaligtad itong magic circle nga na ginawa ni Imo Sama rito. At ito ngayon yung nag-appear. So ito syempre may mga letra dyan at di natin masyadong makita, maintindihan yung nakasulat dyan. Pero ito nga nung hinighlight yan nung sa One Piece community natin dito, it turns out na yung mga letra na to ay ang pagkakabasa dyan, Aries D-Tar. So ito medyo nakaka-intriga dahil alam naman natin na yung pangalan ng asawa ni Blackbeard ay Aries. So kaya nga ang tanong ngayon ng One Piece community ay coincident lang ba ito pangyayari na to na kung saan kapag binaligtad nga itong magic circle o abyss ni Imo Sama, itong pangalan ni Aries yung mag-a-appear dyan. So now, yung iba sa One Piece community natin sinasabi na hindi coincident yan, talagang sinasadya ni Oda dahil etong araw yung unang-unang chapter na kung saan ay i-showcase o pinakita ni Oda sa unang-unang pagkakataon nga rin itong nakakatakot o kasindak-sindak na ability na to ni Imo Sama. So kaya imposible na magkamali nga raw si Oda sa mga detalye lalo na pagdating dito kay Imo Sama. So now balikan natin ulit itong ang magic circle dito o abyss na ginawa ni Imo Sama. At itong mga letra dito ngayon pinaniniwalaan na gumamit si Oda rito ng old language o ng old letters. Pero ang tanong nga rito, bakit sinama ni Oda itong pangalan ni Aries dyan mismo sa abyss na ginawa ni Imo Sama? So pinaniniwalaan na ito ay foreshadowing ni Oda. Pero ang tanong, anong foreshadowing yung gustong patukuyan dito ni Oda? So possible nito, finoreshadow o fino-foreshadow ni Oda na si Aries ginawang demonyo ni Imo Sama. So ngayon balikan natin itong kapangyarihan o ability ni Imo Sama at nakita nga natin na may pagka-demonic itong ability na tinataglay ni Imo Sama. Pero ganun pa man rin, sinasabi na baka yung pinagbasihan ng kapangyarihan na to ni Imo Sama ay dito naman sa mga seals ni King Solomon. So itong mga seals ni King Solomon, ginagamit yan para mag-control ng mga demons. So iba't ibang klaseng seals, iba't ibang klaseng demonyo. At ang sistema niyan ganito, yung pangalan ng demonyo, isusulat mo yan sa may paligid ng magic circle na nga na yan. So parang familiar dahil makikita nga natin dito sa kabilang banda yung sa may magic circle nga na ginawa ni Imo Sama ay nakasulat nga dyan itong pangalan ni Aries, Aries D-Tar. At kung mapapansin nga rito ay habang ginagawa nga ni Imo Sama o anong nilabas niya itong magic abyss niya ay parang may sinusulat nga raw dito itong si Imo Sama. At yung pinagsospetsahan na pangalan na isinusulat ngayon ni Imo Sama dyan sa kanyang abyss o magic circle, ayan na nga yung pangalan ni Dorit sa nga ni Brogy. So hindi na neto ni Aries kasi itong pangalan nga ni Aries nandiyan na nakasulat na sa abyss ni Imo Sama. So now balikan natin dito sa may God Valley dahil ang sabi nga rito na si Garp at saka si Roger pinagtulungan nila itong si Sebek. So kaya nga ang tanong, bakit nagtulungan itong si Garp at saka nga si Roger para talunin itong si Sebek? At ito di pa natin nakikita yan ngayon Pero ang possible nga raw nito, si Imo Sama ginawa niyang demonyo yung mga slaves dyan sa may God Valley. At eto ngayon sila Sebek, ang ginagawa nila, pinagpapatay nila yung mga slaves dyan sa may God Valley. At eto ngayon nakita ni Roger sa nga ni Garp yung mga ginagawa ang pagpatay nito nila Sebek. At dito na ngayon nag-decide etong si Roger at saka si Garp na magtulungan para talunin na ng tuluyan etong si Sebek ngayon. So mamaya siguro balikan natin etong patungkol nga sa part na to, may nakita akong flow dyan Pero maliban pa nga rito, sinasabi na nung ginawa nga ni Imo Sama na slaves
tuloy na demonyo yung mga slaves. Kasabay nito, ginawa niya na nga rin na demonyo pati etong si Ares. So ito posible na nakita yan mismo ni Sebek, at dahil nga sa nakita niya na itong kanyang asawa ay nag-transform into demon, ay walang lakas ng loob etong si Sebek para tapusin o labanan itong kanyang asawa. At nangyari dito dahil nga sa hindi na makapalag etong si Sebek, possible na etong si Ares inutusan ni Imo-sama na tapusin ngayon etong si Sebek dyan, at possible na eto nga yung naging dahilan o cause kung bakit natalo at namatay etong si Sebek dyan sa may God Valley. So kaya nga ngayon ang tanong ay, kayo ba sa tingin nyo eto talaga yung nangyari nga dyan o yung naging dahilan ng pagkamatay ni Sebek? So hindi siya katulad dun sa mga unang-unang theories na nilalabas nga sa One Piece community natin na kung saan etong si Sebek ginawa nga raw demonyo ni Imo-sama. Kaya si Roger at saka si Garp nagpa siya na magsama at pagtulungan at tapusin etong si Sebek. So yun, so kabaligtaran dito. So nangyari naman, eto namang si Ares yung ginamit nga ni Imo-sama. Kasi parang alam ni Imo-sama na si Sebek mahal na mahal niya etong si Ares. Kaya kung gagawing demonyo ni Imo-sama etong si Ares, ay talagang possible mawala ng lakas ng loob etong si Sebek na lumaban niya sa kanyang asawa. At ayun nga, utusan ni Imo-sama na etong si Ares tapusin niya etong si Sebek ngayon dyan. So kung ako ay sa tingin ko, posible naman yan, may punto etong theory na nga na to. Pero yun nga lang, maliban nga lang dito sa part na to rin sinabi na si Imo-sama ginawa niyang mga demonyo yung mga slaves dyan sa may God Valley. At eto ngayon si Sebek, pinagpapatay niya yung mga slaves na nga yan kasi mga demonyo eh. Tapos yun, nakita nga ni Garp sa ni Roger, diba, na pinapatay ni Sebek yung mga demonyo dyan. Kaya nagpa siya yung dalawa na magtulungan, ayun, tapusin din itong si Sebek. So dito kasi ang nakikita kong parang flaws dyan, kung makita o kung sakali man na si Imo-sama ginawa ng mga demonyo yung mga slaves dyan, ay parang di na siguro may isip nito nila Roger sa ni Garp na yung ginagawa nito ni Sebek masama. Kasi nga ayun, mga demonyo na eh yung mga kinakalaban nila dyan. So kumbaga, pwedeng mapaisip muna dito, mag-pause itong si Roger sa nga si Garp sa kung ano yung nangyayari, bakit kinakalaban o pinapatay ni Sebek yung mga demon dyan. So kumbaga, parang hindi yan yung magiging cause para magpasya si Roger sa nga si Garp na magsama at pagtulungan itong si Sebek. Pero yun, ganun pa man rin, lagi ko nga sinasabi na lagi namang posible lahat ng mga theories na nilalabas nga natin dito sa One Piece, lalo na dito pagdating kay Oda, talagang di mo mahuhulaan eh kung anong nasa isip niya. So kaya yun, possible naman na eto rin yung lumabas nga na ginawa nga ni Imo-sama ng mga demon yung mga slaves dyan sa may God Valley. Pero yun guys, ay kayo ba? Ano yung sa tingin nyo pagdating sa part na nga na to? Siguro pa i-comment na lang dyan sa baba at pag-usapan natin yan. At yun, sa tingin ko, gagawa na nga ako ng Facebook page o ng group pala para dyan natin o doon natin pag-usapan yung mga haka-haka, yung mga pananaw nyo ba pagdating rito sa One Piece natin, at pati na rin sa mga ibang anime. Kasi kung mapapansin nyo, wala na po yung Facebook na page na ginawa ko eh, na turn down po siya, so hindi ko alam kung bakit. So wala na yun siya. Pero yun nga guys, ay gagawa na lang ako siguro ng isa pa ulit at doon ay mag-usap-usap tayo. So yun na naman at ulit guys, ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.